Si Saint Figarland Garling pala ang pumatay kay Rax Disebek. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1166. At ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing makikita daw natin si Saint Figarland Garling na siya ang nagbigay ng huling atake kay Sebek para mamatay ito. Kumbaga kung sa ML ng KS lang itong si Garling, yung tipong ikaw ang umubos ng buhay ng kalaban at papatayin lang ito ng kakampi mo. Anyway, we all know sa introduction ng karakter na itong si Garling sinasabing champion daw siya ng God Valley. Meaning ba na ito kaya niya nakuha itong titulo na to dahil sa siya ang nakapatay kay Sebek? Maybe. Pero para sa akin nga related pa rin itong title na to sa ginawa niya sa hunting tournament. Since as per scoring nga siya ang may pinakamataas na napatay sa mga kalahok dito. Nabanggit ko nga ito dahil yung ilan sa mga fans masyadong ini-slander itong karakter ni Garling. Yes, siya nga ang pumatay kay Sebek na technically hindi naman talaga siya ang naghirap. Pero wag pa nga rin nating i-underestimate yung kakayanan niya in battle. Dahil kahit nakita nga nating tinalo siya ni Sebek, masasabi naman nating ang nakatalo sa kanya kinikilalang pinakamalakas sa old era. Kaya respetuhin pa rin natin itong tatay ni Shanks. Ang sumunod na impormasyon nga sinasabing makikita daw nating lulubog sa karagatan itong isla ng God Valley. Bali interesting nga itong information na to dahil wala ngang context sa kung paanong lumubog itong isla na to. Gaya ng lumubog ba ito gamit ang isang ancient weapon o lumubog lang ito ng kusa dahil sa mga ataking ginawa sa isla na to. Sana nga mas linawin pa ito sa mismong chapter dahil maraming ang theory ang nakapalibot sa isla ng God Valley. Gaya ng may mga nagsasabing ito daw yung mismong Thriller Bark at may mga nagsasabi rin na possible daw na ito yung mismong ancient weapon Uranus. Ang sumunod na impormasyon pa nga sinasabing makikita daw natin yung reaksyon ng iba't ibang tao sa mundo ukol sa naging pagkamatay ni Rax Disebek sa God Valley pati na sa pagkakabuwag ng Rax Pirates. Kung matatandaan nyo kinikilala ngang notorious itong Rax Pirates. Kumbaga yung kilala ng mga tao sa mundo na pinakamalalakas na mga pirata nagsama-sama sa pirate crew na to. Kaya naman nakaka-curious ngang malaman kung ano ang magiging reaksyon nila. Lalo na at alam naman natin na yung ilalabas na balita palalabasing si Garp ang nakatalo kay Sebek. Speaking of Sebek nabanggit nga rin sa spoilers na idideklara daw ni Sebek yung pangarap niya kay Loki. At ito nga yung pagiging hari ng mundo. Base nga sa information na to malamang na isa na naman itong flashback scene. Flashback nung time na pumupunta pa ng Elbaf itong si Sebek. So dahil nga sa alam na natin ngayon na hindi lang pala isang beses, bagkos maraming beses palang nagpabalik-balik sa Elbaf itong si Sebek para makausap itong si Harald. No wonder kung bakit nilulook up ng husto ni Loki itong si Sebek. Totoo ngang similar sa relasyon ni Luffy kay Shanks. Ganito rin yung relasyon ni Loki kay Sebek. Sa sumunod na impormasyon naman sinasabing ipapakita daw sa chapter na to yung scene na matatagpuan ng Roger Pirates itong batang Shanks sa isang treasure chest. Kung matatandaan nyo, during chapter 4 billion which is isang canon panel para sa movie ng One Piece Film Red ni-reveal na nga itong information na to na itong si Shanks nagmula sa isang treasure chest ng God Valley. Nakakatuwa lang at in-include talaga ni Oda itong panel na to sa mismong storyline. Bali yung tanong nga kung paano malalaman nila Roger yung pangalan ni Shanks sana nga na masagot sa chapter na to. Dahil we all know na si Dragon lang ang pinagsabihan ng nanay ni Shanks patungkol sa pangalan neto. Ang suspecha ko nga malalaman nila ito kung hindi sa mismong damit ni Shanks possible na sa mga Holy Knights. Malamang hanapin nila itong batang Shanks na syempre hindi
ibibigay netong sila Roger. Bukod nga kay Roger na tumalo kay Sebek, mabibigyan rin ng spotlight itong partner niya na si Garp sa chapter na to. Dahil sa sumunod na impormasyon nga sinasabing pagtapos daw ng God Valley incident dahil nga sa mga aksyon na ginawa netong si Dragon ikinulong daw siya ng mga Marines. Yes guys, sa isang panel nga sinasabing binisita daw ni Garp itong anak niya at pinalaya ito sa pagkakakulong niya. Bali ang magiging tanong nga ngayon kung kaya palang magpakawala ng preso ni Garp, bakit hindi niya ito ginawa nung time na nakulong rin si Ace sa Impel Down, samantalang dinalaw rin niya ito sa kulungan. Bali ang sagot nga dito simple lang, si Ace piniling maging pirata, samantalang si Dragon isang marino nung time na to. Isa pa sa point of view ni Garp sa God Valley incident alam niya na yung point ng pinagagawa ni Dragon. May punto yung pagtulong niya sa mga sibilyan na nangangailangan ng tulong. May punto yung pinaglalaban ng anak niya na si Dragon. Kaya nga kung ako ang tatanungin sobrang understandable na pinakawalan ni Garp si Dragon. Even siya nga during sa paglaban niya kay Sebek aminado siya kay Roger na mali yung kinakampihan ng mga Marines sa oras na yon. At finally, ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing dahil daw sa balitang kumalat na pagkamatay ni Sebek sa God Valley, dito na daw naisipang putulin ni Harald itong mga sungay niya. During chapter 1137 nga nalaman natin kay Road na kaya daw pinutol ni Harald itong mga sungay niya para hindi na daw maalala sa kanya ng mga tao ang pagiging aggressiveness at violent na itinatak ng mga ancestors niyang ancient giant. Pero dahil nga sa information ngayon sa spoilers na pagtapos niyang mabalitaan itong pagkamatay ni Sebek dito pa lang niya pinutol itong sungay niya. Mukhang disappointed nga itong si Harald na hindi niya natulungan itong kaibigan niyang si Sebek. Kumbaga pinutol niya itong mga sungay niya na para bang sinasabi niyang I'm done, tapos na ako sa away-away na to. Ito ngang best friend ko na si Sebek na alam kong napakalakas hindi na talo itong world government, makikigulo pa ba ako sa mga ito? So ganito nga yung interpretation ko sa pagputol ni Harald sa mga sungay niya. Bali ngayon ngang muli nang nagbalik yung scene kay King Harald, isa lang ang ibig sabihin neto. Panigurado na sa susunod na chapter babalik na ulit sa kanya yung point of view ng flashback na to. Maybe makakarating na tayo sa 14 years ago, itong moment ng pagpatay sa kanya ni Loki. Anyway, ayan na nga yung maikling spoiler review natin para sa paparating na chapter 1166. Stay tuned nga lang sa channel natin dahil sa susunod na video i-upload naman natin yung nilalaman ng mismong chapter na to. So yun lang, peace!